So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga entertainers no, mga artista or mga singers o kahit sino mga entertainers na for the sake of money kaya nilang magsinungaling sa inyo. Magsinungaling sila sa mga television, sa mga commercial, sa radyo, na mga ganito. Epektibo ito, gamitin nyo ganito. Kahit hindi mo nga nasubukan yan. O kaya nasubukan mo man sa mga oras lamang na ginanap ang iyong commercial or ginawa ang iyong commercial. Kahit pa hindi mo nasubukan, hindi mo ginagamit yan. So sa ganun pa lang na sistema, sinungaling ka na. Sinabi mo nga, subukan na to kahit hindi mo pa nga nasubukan. Tandaan mo, sa panahon ni Pedro, sa Acts of the Apostle, sa buhat, sa simpleng kasinungalingan na nagawa ni Ananias at saka ni Sapphira, yun ang dahilan ng kanilang kamatayan. Every time na ikaw, entertainers ka na, magpo-promote ka ng isang produkto na ganito na hindi mo naman nasubukan, efektibo ba? Yung mga pamilya mo na proud sa iyo, ganito, ganda ng maraming mga kaibigan mo, kahit sino. Pero gusto kong malaman mo, hindi nila alam ang battle na kinaharap mo. Kung gaano namimiligro ang buhay mo sa kaparusahan dahil sa pagsinungaling mo sa paningin ng mga tao, sa harap ng mga tao. Gumamit ka ng mga sabon na ito, epektibo to, ito yung ginamit ko kasi puting-puti ako, samantalang hindi naman talaga yun na nakakaputi sa'yo. Gumamit ka ng gamot na ito yung gamot na nakagaling sa akin sa mga cancer na ganito, samantalang wala ka namang sakit. Kailangan mo bang magsinungaling for the sake of money? Simple lang yung paraan ni Satanas, bibilhin ka sa magkano lang na presyo. Bibilhin ka. Halimbawa, kada commercial mo babayaran ka ng 10,000. 10,000 lang, ito palagay lang natin. Ganyan lang kalaki ang halaga ng buhay mo, ng kaluluwa mo. Ibininta mo yung kaluluwa mo kay Satanas para lamang magsinungaling ka. Alam nyo naman na ang Diyos galit na galit sa mga taong sinungaling. Kasi nga si Judas nagsinungaling din yan. Pinakasinungaling din. Lagi nyo pong tandaan yan. Baka hindi nyo alam. Every time na ginagawa nyo yan, you are in danger. Endangered in the fire, lake of fire. Namimiligro ang kaluluwa mo sa kaparusahan na nakahanda sa mga taong sinungaling. Kaya mag-ingat po kayo. Huwag kayong magbasta-basta magpapaniwala sa mga naririnig nyo o nakikita nyo sa mga commercial. Kasi yung mga tao na yan, kung suriin mo in spiritual ways, demonyo ang nasa likod niyan. Kaya nga dito sa mundong ito laganap ang kasamaan. Laganap ang kasamaan. Ang demonyo na sa paligid lang yan, kinukontrol ang bawat tao. Laganap yan. Kalat ng kasamaan. Sa oras na, akala mo ba yung nakikita mo dyan, mga ganyan is, mabuti yan, mabait, maganda. No. You don't know them. So mag-ingat kayo, no? Kasi sa simpleng kasinungalingan ni Sapphira at ni Ananias, yun ang dahilan ng kanilang kamatayan. Yung mga taong yun, yung dalawang tao nun, nagiging example yun. At mangyayari yun doon sa mga tao na gumagawa din ng mga kasinungalingan, lalo na dito. Millions of people na nanonood sa inyo for the sake of money. Millions of people na nanonood na sinabi mo, epektibo ang sabon ito, tignan mo, puting-puti na ako, samantalang ikaw, puti ka naman talaga. Tapos naloko mo yung mga tao, bumibili. Ikaw ang manloloko. Dahil sa iyo, mga tao, nalilinlang mo. Ikaw ang ginawang instrumento ni Satanas upang manloko. Ikaw ang isa sa pinakasinungaling. At darating yung araw, puputulin ka. At doon ka magigising sa apoy ng impyerno kung hindi ka gigising yan, kung hindi ka gumising sa mga kasamaan na ginagawa mo. Akala mo ba yung mga ganyan na hindi kasamaan yan sa paningin ng Panginoon? Ang lahat ng bagay na hindi matuwid, masama. Lahat ng gawain o lahat ng mga gawa ng mga tao na hindi matuwid, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kasamaan. Sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon, walang taong sinungaling o mga taong gumagawa ng kasamaan na makakapasok sa kanyang kaharian. Wala kahit sino.
napaka-cheap ng buhay mo. Tinatawanan ka lang ng demonyo. Millions of people na yung niloko. Binayaran ka lang niya. Palagay natin 1 million. Binayaran ka ng 1 million. Siyempre, laki ng pira nito. Sige, magsinungaling ka. Simpleng kasinungalingan lang yan. Pero, namimiligro na ang buhay mo. Proud na proud kahit sino mga kilala mo. Nakakilala sa'yo, kaibigan mo, pamilya mo, proud na proud. Pero they don't know. Namimiligro ka na. Isang pitik sa buhay mo, diretso ka nagigising ka doon sa kaparusahan. Yan ang katotohanan. Kung hindi ka mag-iisip, hindi mo babasahin ang kalooban ng Panginoon. Simpleng kasinungalingan, maaari mo yung ikamatay. Sa ngayon siguro wala pang epekto yan. Pero sinasabi ko nga, sa oras na pumitik yung buhay mo, doon ka talaga magigising sa kaparusahan. Tormented in hell. Maniwala ka, yan ang mangyayari. Lagi yung tatandaan ng isang halimbawa kay Ananias at saka Sapphira. Maliit lamang yun. Nagsinungaling na sila, konti lang, patay. Ganyan ang example ang mangyayari sa mga tao ring gumagawa niya, lalo na dito. Simple lamang yung niloko nila, Pedro lamang. Lalo na kung how much more, kung millions of people niloko mo, pinapaniwala mo sa kasinungalingan mo na epektibo isang gamit na ito. Na epektibo kasi subok na subok mo kasi gamit na gamit mo ito. Hindi naman pala. Hindi ka makakatakas sa kaparusahan ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo. At darating yung araw, puputulin ka if you don't repent. No? Kung hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan. Sinasabi ko na uli, ang lahat ng mga gawain na hindi matuwid, masama. So, gumising po kayo. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat din. God bless everyone. Amen.